Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po nandito na, Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga. Anong nangyari? Sumemplang ko talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron po na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Programang maghatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang Tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo.
Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW. Hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW sa anumang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan mula sa DMW Strategic Communication Service. Ako po ang inyong lingkod, Jel Miranda. At mula po sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Onin Miranda. Narito na ang mga programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani. Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayo napapanood sa TV Plus, Channel 3 at Affordable Channels 45 to 49. Magandang araw, Onin. Magandang araw, Jel, at magandang araw sa ating mga taga-subaybay. Alam mo, ibabalita ko lang kasi magandang pagkakataon ito. By the way, darating si Assistant Secretary Kiko de Guzman. Yes, while waiting for Ase Kiko. Yes, at in the meantime, makakasama niyo po ako sapagkat gusto ko ibalita sa inyo to. Ang katatapos na ng programa natin na Radyo Siyensya at nabanggit ni Secretary Solidum na talagang ang agham ay ramdam na ramdam sapagkat isa sa mga bagay na nabanggit niya dahil partikular sa mga overseas OFW. Filipino workers ay yung mga proyekto na ginagawa ng Department of Migrant Workers at ng DOST ay talagang natutugunan. At kumbaga ay pinapayabong yung mga pagnenegosyo na pipili ng ating mga kaubayan. At tama-tama dyan, naalala ko lang sapagkat meron tayong isa na tulungan, hindi natin mabanggitin muna ngayon kung sino siya at ano ba yung kanyang negosyo. Kaya lang talagang ipinagmamalaki niya ito sapagkat ito'y bunga ng hirap at pagod niya na mahabang panahon sa pangingibang bansa. Tama. At ngayon ay talagang nagtungo siya bumalik siya sa bansa natin at talagang kinatulong ang iba't ibang mga departamento ng pamahalaan, partikular na ang DOST. At talagang natulungan po siya. Kumbaga, isang example lang ng talagang agham na ramdam na laging nang sinasabi, OFWs. yes. Nang sinasabi lagi ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. Okay. Alright. Magandang araw, Jel, at narito na ang mga kamahaling kaganapan sa matabas na bansa. Ito ang Balitang DMW. Balitang DMW. Hindi lamang proteksyon ang hatid ng bagong ASEAN Labor Migration Partnership para sa mga OFWs, kundi pati na rin ang mas malawak na oportunidad para sa pag-angat ng ekonomiya at pagpapalakas ng ugnayan sa rehiyon. Sa ilalim ng ILO Triangle Partnerships for Fair and Effective Labor Migration in ASEAN, binibigyang diin ang skills mobility at recognition na magbubukas ng mas maraming trabaho at pagkilala sa kakayahan ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa. Ang 5 taong programa mula 2026 hanggang 2031 ay inaasahang magdudulot ng mas balanseng migrasyon kung saan hindi lamang ang mga manggagawa ang makikinabang, kundi pati na rin ang mga bansang ASEAN sa pamamagitan ng mas maayos na daloy ng talento at kasanayan. Sa ibang balita, tiniyak ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang hustisya para sa yumaong OFW na si Hanelit Zamora matapos maiatid ang kanyang mga labi sa Dipolog City. Personal na sinamahan ni Kakdak ang pagdating ng mga labi kasama ang mga kinatawan ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA bilang pagpapakita ng pakikisa at suporta ng pamahalaan sa naulilang pamilya. Ayon kay Kakdak, inatasan siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na personal ay ipaabot ang pakikiramay ng pamahalaan at tiyaking maibibigay ng pamilya o maibibigay sa pamilya ang lahat ng kinakailangan tulong at suporta. Samantala, inatasan na ang labor attaché sa Lebanon na makipag-ugnayan sa mga kinaukulang otoridad at magsagawa ng kinakailangan legal na hakbang para matukoy at mapanagot ang mga sangkot.
Sa iba pang balita, ligtas nang nakabalik sa Pilipinas ang natitirang Filipino crew ng MV CMA CGM San Antonio sakay ng Oman Air Flight WY843 na lumapag sa NAIA Terminal 1. Matatandaan na ang MV CMA CGM San Antonio ay tinamaan ng drone attack habang naglalayag sa Strait of Hormuz noong Mayo 5. Emosyonal ang kanyang pagdating matapos siyang ma-discharge sa ospital at mabigyan ng clearance na maaari ng bumiyahe pauwi sa bansa. Katulad ng naunang 6 na crew na nakauwi na sa bansa, sasailalim siya sa medical examination at psychosocial counseling na inihanda ng kanyang licensed manning agency bago tuluyang makauwi sa kanilang probinsya. Muling iginiit ng Pilipinas ang pangangailangan ng mas matatag na proteksyon para sa mga seafarers sa gitna ng lumalalang maritime risks sa ginanap na ILC launch conversation kasabay ng 114th session ng International Labour Conference. Tinalakay ni Department of Migrant Workers Undersecretary Jainal Tirasud Jr. ang mga naging tagumpay ng Maritime Labour Convention sa nakalipas na 2 dekada at ang mga bagong hamon gaya ng armadong tunggalian, piracy at iba pang krisis na nagbabanta sa buhay at kaligtasan ng mga marino. Binigyan din ni Rasul ang mahalagang mapel ng Pilipinas sa paghubog ng maritime labor standards lalo na't bubuo ang mga Filipino seafarers ng halos 1/4 ng pandaigdigang maritime workforce. Anya, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ang proteksyon sa mga marino sa pamamagitan ng mga reforma gaya ng Magna Carta of Filipino Seafarers, bagong DMW rules at regulations para sa sea-based workers at pag-update ng standard employment contracts. Sa gitna ng roundtable discussion na pinangunahan ng Department of Migrant Workers at Philippine National AIDS Council, binigyang diin ang kahalagahan ng mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan, civil society organizations at International Organization for Migration o IOM upang masigurong ang mga migrant workers na nabubuhay na may HIV ay may madaling akses sa serbisyo, proteksyon at komunidad ng pangangalaga. Ang panukalang policy framework ay hindi lamang nakatuon sa pagbibigay ng medikal na serbisyo, kundi sa pagpapalakas ng accountability ng bawat ahensya upang matiyak na ang mga OFWs ay makatatanggap ng tulong na may dignidad at kumpiyansa. Sa pamamagitan ng mas malinaw na pathways at mas organisadong suporta, layunin nitong gawing mas inklusibo at mas episyente ang mga programa para sa mga migrant workers. Pinakikita ng inisyatibong ito ang pangako ng DMW na hindi lamang tugunan ang kalusugan ng mga OFWs, kundi ang kanilang karapatan, dignidad at kapakanan sa kabuuan ng kanilang migration journey. Mahigit 400 nagbabalik na overseas Filipino workers, kanilang mga pamilya at mga job seeker ang lumahok sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa. National Reintegration Network or BBM-NRN at Job Fair noong June 16, 2026 sa Baguio Convention and Cultural Center. Pinangunahan ng DMW Cordillera Administrative Region aktibidad na nagbigay sa mga nagbabalik na OFW ng mga oportunidad sa trabaho, suporta sa kabuhayan at pagnenegosyo, pagsasanay sa kasanayan at iba pang serbisyong pang-reintegrasyon alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang whole-of-government approach na reintegration program sa ilalim ng National Reintegration Network. Isa sa mga tampok na programa ang testimonya ni dating OFW at SPIMS beneficiary Hardy A. Paran na na-promote bilang Teacher 3 noong March 2025. Anya, hindi ito magiging posible kung walang SPIMS program at nagpasalamat siya sa DMW at NRCO sa suportang ibinigay sa kanya. At yan po ang mga balita sa linggo ito. Abangan sa aming pagbabalik. Pag-uusapan natin ang mga inisyatibang nagbibigay pugay at suporta sa ating mga OFW kasama ang Bagong Bayani Foundation Incorporated. Lahat ng yan sa pagbalik ng tahanan ng OFW. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue.
And last but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. W. Pakiulit, JL, para mas maganda. Ayan, nagbabalik ang tahanan ng OFW. Dumako tayo sa kaagapay mo sa DMW. Kaagapay mo sa DMW. Sa loob ng maraming taon, naging simbolo ng sipag, sakripisyo at pag-asa ang ating mga OFW. Bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag, isang organisasyon ang patuloy na nagsusulong ng kanilang kapakanan at tagumpay. Ito ang Bagong Bayani Foundation Incorporated. Panoorin natin to. They leave home to build dreams across the seas, carrying courage, compassion, and the hopes of a nation. They are our Bagong Bayani, the new heroes of our time. Since 1989, the Bagong Bayani Foundation Incorporated has honored
over 1,700 overseas Filipino workers. Ordinary people with extraordinary hearts. Their stories continue to inspire the world. That the world will never be the same again without Filipinos. At makasama natin ngayon ang Board of Trustees ng Bagong Bayani Foundation Incorporated, Vice Admiral Eduardo R. Santos, President of BBFI, at Ms. Raquel E. Bracero, Corporate Secretary ng BBFI. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw din sa inyo, Anin, at sa ating taga-subaybay, Jel. Yes, Good sir. afternoon. We're honored to be here with you this afternoon. Good to see you again, sir. Yes, Yeah. sir. Kahit maulan. Good to see you again also. Itong oras na to talaga ang hirap din ng traffic, ulan Tama. po, di ba? Mhm. At nakakatuwa naman na kasama namin po kayo ngayon. Pero Vice Admiral, paliwanag mo lang doon sa mga hindi pa nakakaalam ano ba itong BBFI o Bagong Bayani Foundation Incorporated. Okay. Yung Bagong Bayani Foundation Incorporated, sa mga tagapag-subaybay sa atin, itinayo ito 37 years ago pa. Nung 1918. 37 years. 37 years ago. Matagal na po. 27 lang ako, sir, eh. Sige, okay, sir. okay. At ito po ay talagang itinatag para mabigyan parangal ang ating mga overseas Filipino workers. So, lahat po itong klaseng workers, magmula sa seafarer, hanggang sa land-based, hanggang kung saan-saan man lugar sa buong mundo, nakamonitor po lahat yon. At binibigyan po natin ng award every 2 years. Yung mga outstanding na mga overseas Filipino workers. Kaya, yung pong search na ito, nag-uumpisa na po ngayon kasi next year po yung awarding itself. Every 2 years po yun. Last year kasi nagkaroon tayo, di ba? Sa Malacanang. Yes. Kaya naghahanda na po tayo ngayon para sa sunod na awarding na naman. At it has been masyado pong successful yung ating activity dahil ang dami pong mga overseas Filipino workers natin na nag-nominate, mahigit 250 awards na po nabigay natin sa loob ng 37 years. Pero sa dami po ng awardees, kasi po meron tayong mga awardees na buong barko. Opo. Talaga? Buong barko, yung mga barko na nakatulong, nag-save ng lives, nag-assist sa disasters. Buong barko po yun eh. Kaya mahigit 1,700 po ang awardees natin. Sa loob ng 37 years. 37 years. Alright. Sir, ano po ba yung pangunahing layunin ng Bagong Bayani Awards? At bakit mahalaga, sir, na kilalanin natin ang mga natatanging overseas Filipino workers? Kailangan po yun dahil kailangan po natin na ipahiwatig sa lahat na itong mga Pilipino, siguro alam naman niyo yung diaspora natin ngayon, lalong sumikat nung nandyan si Alex Ayala. Naglabasan talaga yung mga Pilipino, di ba? At so siyempre, yung ibang mga nasa ibang bansa, nakikita lang, oo nga pala, katulong namin. Di ba? Caregiver ko to. Nandun siya, caregiver ko. Tapos may hawak na Philippine flag na nare-realize ng lahat ng mga tao sa ibang bansa na talagang may magagaling na Pilipino at marami sa kanila. So what we're doing is hoping na ma-foster natin itong spirit ng Filipino spirit of bayanihan, ma-foster natin sa mga communities abroad na gusto nating ipakita talaga. Pagkatapos maliban doon siyempre pakita yung magandang pangalan ng Pilipino. At hopefully, dahil nagtatrabaho po sila sa labas, makatulong naman dito sa bansa. Matulungan ng community natin dito. Kaya yung awards po natin talagang nakatuon doon na hindi lamang recognizing
overseas Filipinos, pati po yung anong ginawa nila dito. Yung impact talaga. Yes, Sir, matanong ko lang po, nung 37 years ago, meron bang ganyang kwento na parang si Alex Ayala na naramdaman ng ating mga kabayan na kailangan natin karoon ng parang ng Bagong Bayani Awards para ibigay at kilalanin ang mga overseas Filipino workers? Meron pa mga demand noon na actually marami na ring nakapag-umpisa, kaya lang hindi po nagtuloy-tuloy. Nung ginawang foundation na talaga, siyempre nakatutok. Dati po kasi ito nasa Department of Labor. Kay Secretary Ople. So sabi ni Secretary Ople, pwede bang wag namang gobyerno, pwede bang civilian sector ang tumingin. Tama. Kaya civilian sector kami yung foundation ang gumagawa. So wala po sa amin nagtatrabaho sa DOLE. Or sa DMW. Sa DMW. Puro tagalabas po kami lahat. NGO talaga. Oo, NGO. Ma'am Raquel, baka may gusto kayo dagdag. Tama po yun. Kailangan kikilalanin natin yung mga ating OFWs. Kasi talaga namang naghirap sila. Hindi lang para sa pamilya, kundi para din sa ating bansa. Kasi yung pinakamalaking income ay nanggagaling po sa ating mga OFWs. Kaya yung Bagong Bayani Foundation ay kinikilala po kung ano yung mga naging contribution nila sa atin. Pero ano yung difference nitong Bagong Bayani Awards compared dun sa mga, ang dami na rin kasi ngayon nagbibigay ng parangal, pagkilala, di ba? Since ito talaga focus for OFWs. OFW lang po ito. Tapos meron po tayong mga categories ng awards. Okay. So meron tayong mga outstanding employee. So ibang grupo ito. Meron din namang award for community and social service. Tapos meron ding award for culture and arts. So marami pong categories na pwedeng gampanan ng lahat. Na naiba ito dahil nga overall po yung coverage namin. So paano yung assessment? Paano yung paano yung nag-uumpisa po yung nomination. Meron po kaming awards committee sa Bagong Bayani Foundation. Sila po talagang masugid na nag-screen, nag-aaway-away pa. Totoo, ang hirap yan, di ba? Yes. Kasi yun. Nominated po to galing din sa mga galing sa embassies natin. So gobyerno po talaga yung gumagawa through our embassies abroad. Tapos sinasubmit po sa amin. Of course, kahit sino naman pwedeng mag-recommend Sasubmit lang niya sa embassy niya. Tapos from there, yung ating Office of Labor Relations, siya naman yung nagtitingin kung sino-sino nga ba talaga yung mga nararapat na ma-nominate. Sinasubmit po dito sa ating committee. At yan po, sila po yung nag-aaway para So different category siya, Ma'am Raquel and Vice. Yes. Pero ano yung parang pinakamataas na award na binibigay ninyo? Ang pinakamataas kasi nga we have 5 basic awards, yung outstanding employee, yung community and social service, so iba naman yung ginagawa niya, tumutulong sa embassy, etc. Tapos meron din culture and arts. Pagkatapos may heroic act. So itong mga heroes natin sa dagat o sa lupa, kung meron siyang heroism na ginawa. Pagkatapos yung panglima po natin na basic is reintegration. Okay. Ito yung bago. Yan ang bago. Maliban po dun sa award na yun, meron po tayong mga general awards. Ang pinakamataas po dyan yung Blas F. Ople Award para sa Natatanging Bayani. Ayun. So last year, nung 2025 December yun, no? Doon ba yung awarding natin nun, sir? Tama ba? Oo. Sino yung pinarangalan natin doon? Buntis yata siya noon, di ba? Yung time na yun. Parang ang naging kwento niya, nagkaroon ng sunog, something like that. Ganun. So yun naman ang kwento niya. Inausap pa ni First Lady yun kasi at saka ni Presidente dahil nakita pa nila abroad yun. Balikan natin siya at maikwento naman niya yung kanyang kabayaning ginawa para sa ibang mga kababayan natin na nasa abroad. So yung mga ito, active OFWs, dapat ganun po yung requirement. At saka kailangan lumabas as active as OFW. Hindi yung nag-tourist. At saka legal. Trabaho. Legal. Legal. Kailangan ilang years na siyang OFWs. Meron ba? Wala naman. Wala. Basta Pero legal. Kumbaga, hindi siya nag-cross country, hindi siya nag-tourist. Talagang dumaan siya dun sa proseso sa DMW at saka sa MWO. Maitanong ko lang, ma'am, gaano karami talaga yung mga naipapadalang mga
mga kandidato Oo. para maging Finalists. bagong bayani. Bago Gaano pa maging karami sila? finalist, ganun. Gaano karami na-assess natin? Nag-nominate. By the hundreds, kasi 200, 300, tapos iisa-isahin mo yan. Iisa-isahin yan ng committee. Opo. Kasi madami talaga, kasi all over the world. Galing sa mga polo kasi. Galing sa polo, galing sa Philippine Embassy. Tsaka hindi lang yon, galing din sa mga employers nila mismo. Yes. At saka may mga, 'di ba, may mga Filipino communities. So nag-aano din sila, So parang doon pa lang nasasala na talaga, 'di ba? Para at least pagdating sa inyo, medyo less na Hindi yung na masyadong away. Para medyo bati-bati naman kayo. Ang pinakabago po sa kategorya yung successful reintegration Yes. category. Yes. Bakit po ito naidagdag? At ano ang kahalagahan po nito? Ang kahalagan ng successful integration is kasi marami tayong pinapadala na OFWs sa labas. Maraming mga kumikita, maraming pera. Ang problema is we're trying to make sure that they come back, bumalik dito at ipagpatuloy yung kanilang ginawa. Makapag-reintegrate sa society, hindi yung naubos yung pera sa labas. Yes. Yung para mga seafarers namin sa dagat, pagdating dito, ubos yung pera eh. Kaya sinasabi, relax lang kayo, mag-ipon kayo, tapos para makapagpatayo kayo ng bahay, makapagpatayo kayo ng barbershop o restaurant. Yung reintegration po ang hinahabol natin para makatulong din sa bansa. Tama po. Kanina, di ba, na pag-usapan natin yung pinakamataas, yung BLASP of OPLE Award. Pero ano yung talagang tinitignan natin doon sa OFW na yun para maging karapat-dapat siya doon sa parangal na yun? Ma'am Raquel. Okay. Kailangan may mga qualifications na dapat yun nga, isa, legal siyang umalis, tapos wala siyang criminal record. Okay. Napaka-importante noon. Then, talagang titingnan na nakatulong ba yung kumbaga, kung ano yung nomination, talaga bang nakatulong ba siya at hindi lang sa sarili niya, kundi pati sa kapwa niya at saka sa bayan natin. Okay. Yung, kumbaga, there is holistic approach para makita na siya ba yung lumutang talaga na kasi bayani So, kailangan lulutang siya na talagang bayani siya. Dahil pagka sinabi nating bayani, you have done something na talagang naiba doon sa ibang ginagawa. Palagay ko talagang kahit matagal nang namatay si Cablas, ay talagang mabubuhay po siya. Talagang maliligayahan sapagkat ang parangal na ibinigay sa OFW ang talagang pinakamataas. Legacy ni Cablas. Legacy. Tama po. Siya nagumpisa nito noon. Tama po. Sino po ang pwedeng mag-nominate? At ano po yung dokumentong kinakailangan? Yung mag-nominate, yung kanina sinabi, binanggit na rin namin, ay una, yung mga kapwa nila OFWs, yung employers, yung labor attaché, tapos yung community, Filipino community, tapos yung sa embassy din. So ito yung mga pwedeng mag-nominate. And then yung qualifications, gaya ng sinabi ko na kanina, na dapat number 1 ho talaga na umalis tayo ng legal. So this should be a bell dun sa mga OFWs kasi ngayon alam natin na napakadaming nagko-cross country. So, pagka nag-cross country ka, kahit gumawa ka ng kagandahan, no, na bukod tanging kapuri-puri. Pero, paglabas mo ay illegal yung ginawa mo, then hindi ka mag-qualify. Sayang. Actually, meron na pong mga ganoon nasasayangan kami. No? Yung committee nasasayangan. Pero number 1 kasi yun na requirement. At siguro panawagan na rin ito sa mga kababayan po natin na nasa abroad na kung una sa lahat, mapasama rito sa Bagong Bayani Awards ay talagang napakalaking bagay. Ano talagang may tuturing po natin may pagmamalaki nila. At pinakamainam na para ka man-nominate at hindi masayang yung mga pagtatrabaho mo at paggawa sa lipunan, ayusin ang mga papeles
nang sa ganun ay maging karapat-dapat ka dito sa award na ito. Oo. Correct, Sa lahat ng correct. pagkakataon, dapat legal ang ating mga action, di ba, ma'am? Yes. Sir? Pero ano pong timeline natin for the accepting nomination sa Bagong Bayani Awards? Ang deadline. Deadline po natin. Since for next year pa naman ito, di ba, ma'am? Opo. Ang deadline nito is April next year, Next year, okay. 27. So we started already na inilabas na po na kung pwede nang mag-nominate. Pero yung last will be on April 2027 para may time pa yung committee na mag-away. Mahaba yung ano. Kasi ang target is October, Okay. September to October, yung awarding. Oo. So paano yung mga OFWs na finalist? Sagot ba ninyo yung kanilang mga pamasahe or kanya-kanya na yan? Yung pamasahe, kuminsan supported by their employer. Okay. Tapos kung kailangan talaga, yung iba naman kasi umuwi talaga. Opo. So tina-timing na lang. Nire-request namin pwedeng i-timing yung uwi niya. Kasi, lalo December naman, yes, diba? Yes. Pero may award din doon sa award sa envelope naman namin. Kaya naman yung yung pamasahe niya. Speaking of envelope, magkano po ba ang premyo? Magkano ang price, sir? Nasa 50,000. 50,000 bawat isa. Oo, pwede, no? Di ba? Tama. Anyway, balikan ko lang yung pag-aaway. Pag-aaway. Kasi napaka-importante nito. Ito yung patunay na yung ginagawa nila talaga ay talagang sinusuri yung mga kababayan po natin at dapat tumanggap ng award. Yes. At talagang may pag-aaway dahil sa pinagtatalunan dito ang kabutihan ng ating mga kababayan. Hindi ito para gusto mo lamang away. Kailangan talaga, hindi po ba? At talagang kailangan talagang maihalal kung sino maihalal, karapat tama. dapat. Kung sino yung karapat dapat, yun talaga ang makakuha nung talagang award. Opo. Yan. Vice Admiral, paano ba nakakapag-ambag yung Bagong Bayani Awards sa pagpamalakas po ng ating national pride at sa promosyon po nung magandang imahe ng mga magagawang Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo? Ang nakakatulong po itong Bagong Bayani Awards kasi po itong award natin ay maliban sa meron siyang medallion, meron siyang certificate. Ito'y kinikilala po ng mga owners. Kasi bumabalik po doon sa employer. Bumabalik, may sulat, sinasabi na itong employee ninyo ay nakatanggap nitong award na ito, which consists of so and all of his activities, and we endorse him to you again for continued employment. So ganun, and tapos sinasabi namin there's already a family of awardees na nagtutulong-tulong. May organization po kami ng awardees, parang alumni namin. Parang alumni association. Parang alumni namin. At nagtutulong-tulong po sila, hindi lang dito, hindi lang doon sa labas, dito rin. Kasi dito, nagtatayo na sila ng paano ba mag-reintegrate. Paano tutulungan yung gustong mag-reintegrate, bumalik. Right. Siyempre, hindi lang basta tayo nagbigay ng pagkilala, ng parangal o ng award. So, after all these years, 37 years ng inyong foundation, ano yung naging pagbabago o positibong impact nito, lalo na doon sa mga awardees? I think yung pinakamagandang impact is tuloy-tuloy po kami kasi ng dagdag ng awards. Siyempre, malalaman po yan kasi foundation po kami. Hindi naman kami, kailangan mag-solicit kami ng funds. At naghahanap ng funds. Mag-generate ng funds para dito. Non-profit, non-stock naman kami. So, ang natutuwa kami dahil ang daming nagko-contribute. Ayun. Kasi nakikita nila na kailangan to. Na maganda talagang ipakita sa mundo na magagaling yung Pilipino. At maliban po doon, nakalimutan ko sabihin, maliban doon sa mga award na yon, meron pa tayong Gregorio S. Oca Awards for Seafarers. Yung seafarers naman po. Yung outstanding seafarer naman. Tapos meron ding pinakahuli po natin may Susan B. Ople. So dalawang Ople na po yung yung ating pinaparangal. Yung first secretary ng DMW po. Yes, ayun. yes. Alright. Ano naman kaibahan, sir, nung award na yon? Yung kay Captain Gregorio Oca, yun po for seafarers. Specific. Meron din po kasi mga seafarers na nakakakuha ng best employee. Pero meron din pong ibang seafarers na ibang category naman. So,
So kuminsan nagiging dalawa yung award ng hiniwalay po natin kasi yung land-based at saka sea-based. Kaya ganun. So yung Susan B. Opley Award, bagong award po ito, pinag-awayan din to ng group. Pinag-awayan namin. Pinag-awayan din po ito. Last week. Last week lang po. Kung ano yung Kung ano yung category. Sige, Ma'am Raquel, bakit pinili natin si Secretary Toots? Yung Susan Opley Award, pinagdidibatihan po kung ano bang maging criteria. So, since merong OCA Award for sea-based, then we have land-based also. Ito po yung kay Susan Opley. At tiningnan namin pati yung daughter ni Secretary Toots, no? Nandoon kasama po namin si para malaman namin daughter ni Cablas. Granddaughter na po ni Tapos siya na yun nga yung kanyang love ay ni Sec Toots or Sec Susan Opley is dun sa land-based. Tiningnan namin kung ano yung mga nagawa. So, nakita namin it's more, meron ding sea-based, but it's more yung passion nandoon sa land-based. So, that's the reason we came up na ibibigay natin to doon sa land-based. Since meron naman si OCA Award for sea-based. Last year, for the OCA Awards, hindi ako makakamalis, Captain Morales. For dito kay Susan Opley Awards naman, anong tinitignan natin? Kailangan OFW or parang kailangan OFW pero pa rin? land-based. Land-based. Okay. Napakaganda. Exciting yun Isip ko talaga, sino kaya pwedeng manominate? May pagkakataon ka pa dyan. Sa inyo mong perspektiba, paano natin isasalarawan yung isang bagong bayani sa ating mga OFW? Yung isang bagong bayani ay matatag sa trabaho, tuloy-tuloy siyang ang trabaho niya, pagkatapos passionate siya sa kanyang ginagawa, at siyempre yung kanyang lifestyle ay hindi naman masyadong vulgar. Tapos nakakatulong talaga sa community at sa office, at talagang pinapakita yung qualities ng Pilipino na masipag sa trabaho, matyaga, ginagawa lahat ng dapat gawin, at siyempre mabait sa kapwa at magaling sa bayanihan. Siyempre, ayun. Huwaran. Ibig sabihin, huwaran. So, kailangan talagang bagong bayani. Iba yung, ikaw na yung bagong bayani ng mundo. Yan din sila may tuturing. Diba? Talagang hirap at pagod ng ating mga OFWs. Hindi lang nagsakripisyo ka for your family. Sabi nga ni Ma'am Raquel, para sa bayan. Para sa bayan talaga. Siyempre, bago namin kayo pakawalan, balikan ko lang kasi si Vice Admiral talaga, alam natin na sa sea-base. And then si Ma'am Raquel, paano kayo na-involve naman? Land-based din naman. Land-based ako. Kaya talagang pwede kayo mag-away mo. Ang dami mga ideas na pwede pang magawa or mai-contribute talaga. So, any future plans po for BBFI? Ano pa ba yung mga wini-wish natin talaga for your foundation? Sa ngayon, kasi nga, nagkakaumpisa lang namin itong successful reintegration program. Magsusunod pa po tayo ng isa pang award later na tumutulong din doon na supporting that. Kasi mahalaga po na kailangan din bumalik yung mga kababayan natin. Pagkatapos, paano sila ma-reintegrate sa society? Kasi hindi naman pwedeng nandun na sila palagi sa ibang bansa. So, Gano'ng katagal ka ba, sir, na nasa ibang sa barko? Matagal din. Matagal-tagal din. Kaya kailangan talaga bumalik dito at tumulong dito sa community, whatever community they are. So meron pa tayong yung reintegration natin, palalawakin pa natin yun, nakasama yung building the community where they are. Yun. So yan, nilalatag nyo pa lang yan. Ginagawa pa lang yun. Kasi pinapausbong pa natin muna yung reintegration para malaman tulad nung
in-award natin na cook sa labas, sa labas. Tapos nagtayo ng restaurant sa BGC. Di ba? Ay, maganda yun, Di ba? Nagtayo ng restaurant sa BGC. Yes. Of course, and then meron nga tayong upcoming banggitin ko na lang yung Likha Awards, Likha, di ba? Yan, yes. Likha Marino and Likha Global ng DMW. So upcoming yan, and until June 30, ayan, ulitin na natin later on yung ating panawagan for that. And Ma'am Raquel, kayo naman po, ano pa yung masasabi ninyo lalo-lalo na para sa ating mga OFWs? Okay. Yung nakakalungkot yung ating mga OFWs pagka umuwi ay nakakalimutan nila na may buhay pa pagdating dito. Kaya yung reintegration, gaya ng yung DMW, yung government natin, ay talagang pinapausbong at pinupush yun kasi nakikita kami rin na nasa industry, nakikita din namin na kulang yon kasi marami po tayong mga OFW na pag-uwi ay naghihirap na. And we know na yung mga OFWs pag-uwi ay ayaw na nilang magtrabaho dito sa local dahil kino-compare nila yung salary, no? Pag maliit yung sweldo, ayaw nila. So kailangang tulungan, and Bagong Bayani Foundation will be helping them on this kasi gaya ng sinabi nga ni Admiral na papunta kami doon para palawakin, para makatulong din kami doon sa gobyerno kung anong gagawin natin doon sa mga OFW na uuwi na and magre-retire na. So meron kayong mga kumbaga pool ng mga awardees ninyo. So tuloy-tuloy yung communication. May alumni, yes. Oo. May organization din sila. Nagtutulungan. So nagtutulungan. So tinitingnan na kung paano actually doon magsisimula, doon ko iniisip na talagang palawakin yung support sa reintegration through the alumni. Kasi nakabalik na sila, maganda na yung trabaho, may mga maganda silang naitayo. Di pag may darating, sige, tulungan natin ito. Paano ba natin tutulungan? So, nakatulong pa tayo sa community. Paano ba, sir, pagka meron pang gustong sumama sa inyo na magbibigay din ng award? Parang gusto maging member ng Bagong Bayani Foundation? Pwede naman, meron naman, marami meron naman. Meron kaming membership committee. Ayun. Paano ba yun, ma'am? May pa mga criteria po yun. Tapos, yun hong membership committee, ay sila po yung magdi-decide, titingnan kung sino yung gustong sumali. Parang collaboration. Ayun. Vice Admiral and Ma'am Raquel, baka meron pa kayong mensahe sa ating mga taga-subaybay and pwede yung invite sila to nominate sa ating Bagong Bayani. Yes, inaanyahan ko po lahat ng tagapagpakinig, taga-subaybay natin dito na kung pwede ay kung meron kayong nakita na magandang ginawa ng ating kababayan, whether nasa labas, nasa abroad o kung naandito, pwede naman po kayong mag-submit ng nominations. At pwede po yung idiretso sa Bagong Bayani Foundation. Ilalabas po namin yung aming email address. Pero doon po natin ipadala doon po nyo pwedeng ipadala yung inyong mga nominations. At inaasahan po namin na supportahan po ninyo itong ating mga activities kasi tulong po ito sa bansa maliban sa tulong do sa ating mga kababayan na naghihirap sa labas. Nakatulong sa pamilya, pinadala lahat ng pera dito at para makatulong sa mga pamilya rito. Itutuloy-tuloy po natin na tulungan din sila upang sa ganun ay mapagpatuloy yung kanilang ginagawa. Hindi lamang kung nandun sila, kundi pagbalik pa rin dito. Alright. Ms. Raquel? Okay. Yung mga OFWs na nasa labas ngayon, you can contact your Migrant Workers Office or the MWO. Ito po yung polo dati. And then, the Philippine Embassy, kung wala pong MWO dun sa bansa na yon, kasi hindi lahat ng bansa may MWO. So, pwede po sila dun sa Philippine Embassy. Or, pwede po silang directly, meron po tayong secretariat, ang Bagong Bayani Foundation, na nasa 3rd floor ng DMW. So pwede po ipa-flash siguro mamaya yung yung address and email address para doon mag-submit kasi baka sasabihin nila yung mga
nasa labas, anong gagawin namin? So, you can. Yun. Maraming salamat po, Vice Admiral Eduardo R. Santos, President po ng BBFI, at Ms. Raquel E. Bracero, Corporate Secretary ng Bagong Bayani Foundation Incorporated. Maraming Maraming salamat. Hanggang sa susunod na pagkakataon po. Yes, Thank you. magandang araw po sa inyo lahat. Siguro Yeah. pwede tayo magbisita sa mga susunod na pagkakataon yung ating mga awardees naman. Yes. Yung alumni. Yung alumni, pag imbitahan natin. Thank you Yung so much resulta po. ng pinag-awayan po ninyo. Yeah. Maraming salamat. Maraming po, salamat and God bless Thank you us so much all. Alright. Okay. Magbabalik po ang tahanan ng OFW. Hindi na. Hindi na ba? Oo, kasi konting oras na lang tayo onin. Siyempre, konting announcement na lang. Ang bilis ng oras. Hindi ko napansin ang oras. Akala ko 41 pa lang. Oo, konting oras na lang tayo. Of course, kanina pinakita natin onin yung mga contact details and other information sa lahat po ng gustong mag-nominate para sa ating Bagong Bayani Awards. Ayan, tandaan nyo po yung ating mga information na i-flash natin sa ating screen kanina. Napakagandang pagkakataon to para kilalanin yung ating mga bagong bayani sa Bagong Bayani Awards. Di ba, Onin? Ang ganda nung kanilang award-giving body. Tama. Talagang very inspiring din. Totoo. Kahit na alam mo yun, sabi nga nila, nag-aaway sila, pero may bunga. May bunga. Sapagkat yung pag-aaway na yun, resulta ng talagang pagpili at pagsuporta doon sa talagang OFW na nag-wagi. Correct. Oo. At tulong-tulong to. Yung network, andyan eh. So once na meron ka ng awardees, meron na silang alumni, may organization na sila. So yung reintegration, napaka-importante Tama. nito since dagdag ito sa kategorya doon sa Bagong Bayani Awards. At yun yung goal, of course, ng Department of Migrant Workers. Kung may plano tayong umalis ng bansa, mas planuhin natin yung pagbabalik Totoo. dito. Diba? And speaking of plano, kung may plano po kayong magnegosyo, open na po ang Likhang Marino and Likha Global Business Plan Competition until June 30 po. Pwede kayong mag-submit ng inyong mga entry. Siyempre, yan po, open po yan. Ang ating awarding, I think, October yata, kung di ako nagkakamali, kung tama ako for Likhang Marino, September, October, and then by December, yun naman pong ating Likha Global. So, puntahan niyo po yung Facebook page ng National Reintegration Center for OFWs. Nandiyan po lahat ng detalye kasi i-scan nyo yung QR code para makasali. And of course, tomorrow po, usapang DMW sa Department of Migrant Workers Facebook page kung saan makakapanayam natin yung isa sa finalist ng Likhang Marino na si Melvin Awid na kanyang negosyo ay UF Vanilla Farm. Diba? First Vanilla Farm. Dito sa atin, I think, first talaga siya. At sobrang inspiring yung kanyang kwento. Ayan. So, subaybayan nyo po yun alas 9 ng umaga sa DMW Facebook page. Kabayan, para po sa mga mahalagang anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari niyo po makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita niyo sa screen. Amin pong pinahalagahan ang inyong mga feedback para higit kayo mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kayong samahan sa susunod na Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula po sa DMW, Strategic Communication Service, ako po si Onin Miranda. At ako naman po si Jel Miranda. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.